Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang latest kay Bagyong Neneng at sa sitwasyon ng ating panahon sa mga oras na ito. Huling nakita itong si Bagyong Neneng sa layong 375 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kung makikita po natin, may distansya po ito sa ating kalupaan. Hindi po nakakaabot sa extreme northern Luzon yung kanyang hangin at mga pag-ulan. So wala po itong direct impact sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ang nakikita po nating influence nito sa weather condition natin ngayon ay na-enhance po niya ang habagat o southwest monsoon at itong southwest monsoon po ang nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas. So kung mapapansin nga po natin ngayon sa ating latest satellite imagery, medyo madami o may karamihan po at malawak yung moisture na mula dito sa dagat sa western portion ng ating bansa at napupunta at nadadala po dito sa Luzon. So ibig sabihin, inaasahan pa rin natin yung malalakas na pag-ulan especially sa westernmost portion ng Luzon such as sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Samantala dito naman sa Metro Manila, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at maging dito sa Rizal, Cavite, Batangas at Oriental Mindoro ay significant pa rin ng mga pag-ulan. Ibig sabihin possible pa rin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pagbuhos ng ulan dahil pa rin yan sa habagat dahil talagang umaabot po inland. Nadadala po dahil malakas yung ating habagat ngayon, nadadala pa rin hanggang sa, kumbaga dito sa inland natin, dito sa gitnang bahagi ng Central Luzon, umaabot yung mga pag-ulan. And even po dito sa Laguna, Rizal, Cavite at Batangas. So kung mapapansin din po natin, yung Visayas sa ngayon, medyo kaunti po yung mga pag-ulan or kaulapan. Lalong-lalo na po sa Mindanao kung saan napakababa po yung chance ng mga pag-ulan. Very suppressed po yung ating rainfall dyan at very dry ang ating condition dyan. Siguro nakikita po natin dito na nagko-contribute is yung anticyclone ho na nasa southeastern portion ng ating area of responsibility. So may factor po yan kung bakit very dry po ang condition ngayon sa Mindanao. In fact, matataas po na temperatures ang ating nare-record doon. So ngayon, yun nga po, very concentrated yung mga pag-ulan sa Luzon habang dito naman sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay halos walang mga pag-ulan po. Maliban dito sa weather systems na na-mention po natin sa loob ng PAR, meron pa rin po tayong mga minomonitor na weather systems naman sa labas at paligid ng ating area of responsibility. Una na nga po itong dito na sa kanlurang bahagi ng bansa, si Tropical Depression na huling nakita sa layong 905 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Tropical Depression po ito at sa ngayon, mababa naman ang tsansa na ito ay makaapekto sa namang bahagi ng ating bansa. So ibig sabihin, lalayo naman yan at hindi po siya sa atin makakaapekto. Pero itong nasa silangang bahagi po ng ating bansa, tropical storm at meron siyang international name na si Saudel. Huling nakita yan sa layong 3,005 kilometers east ng northeastern Mindanao. So may kalayuan po yan sa ngayon. At ang kanyang hangin, 75 kilometers per hour near the center at ang kanyang pagbuso ay 90 kilometers per hour. So ang nakikita nating trajectory nito at projection po natin by early next week, Monday o Tuesday, posible po na ito ay papasok ng ating area of responsibility. Although sa nakikita natin sa ngayon, sa mga initialization po natin at forecast, ay kumbaga gigilid lamang po ito dito lang sa kanto ng ating area of responsibility. Pero again, mag-antabi pa rin sa magiging updates ng Pag-asa ukol dyan sa tropical storm na nasa labas ng PAR. At bukod dyan, ang nakikita po nating significance nito ay mag-e-enhance pa rin ho ito ng habagat. So, sahan natin by early next week, mataas pa rin ho ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Samantala, ito naman po yung latest track natin kay Tropical Storm Neneng. Okay, so sa nakikita po natin, northwestward pa rin ang kanyang magiging movement. Posibleng maglandfall po ito sa Taiwan. Pero as we can see, mababa ang tsansa na ito ay maglandfall sa atin. Mababa po yung tsansa na ito ay direktang makaapekto sa atin. Pero again, ang significance po nito ay na-enhance po niya ang habagat. At yung habagat po ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. And as we can see, habang ito po ay lalapit dito sa Taiwan landmass, nakikita po natin na kumbaga susunod din po dito halos yung habagat.
So, ibig sabihin, mag-shift po northward yung orientation ng kalakasan ng habagat starting by tomorrow at sa mga susunod na araw. So, posible po na sa Northern Luzon at Central Luzon, magiging concentrated yung mga pag-ulan starting tomorrow, afternoon, and onwards hanggang weekend. So ito pong si Tropical Storm Neneng, possible po itong lumabas ng ating area of responsibility by August, that's tomorrow, August 20 ng hapon. At posible siyang lumabas bilang LPA o kaya naman ay tropical depression. Papahina naman po, so ibig sabihin weakening yung kanyang trend. Sa ating advisory naman, mahalaga po ito dahil ito po yung mga lugar kung saan ay inaasahan pa rin po natin yung mga makakaranas pa rin ng mga malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Especially, itong naka-orange kung saan ay ina-expect po yung 100 to 200 millimeters of rainfall. Dito po sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Ngayong araw po yan hanggang bukas ng hapon. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at even sa Occidental Mindoro. So ibig sabihin, ito po yung mga lugar, kung mapapansin nyo, halos sa kanlurang bahagi pa rin talaga ng bansa dahil nga po sa moisture at sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. So hindi pa rin po pwedeng maging kampante ang ating mga kababayan, especially po kung flood prone ang inyong lugar dahil po sa halos tuloy-tuloy pa rin na mga pagbuhos ng ulan na inaasahan po natin sa mga susunod na araw dahil nga po sa southwest monsoon. And by tomorrow afternoon hanggang sa Friday afternoon, 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang pwedeng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at maging sa Bataan. So kung mapapansin din po natin, significantly pong nag-improve ang weather sa malaking bahagi. Although, syempre sa westernmost part of the country ay meron pa rin mga 50 to 100 millimeters of rainfall at pwede pa rin niyang magpabaha. Pero dito po kumbaga sa inland, especially po dito sa malaking bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at dito sa Calabarzon, inaasahan po kahit paano mag-i-improve by tomorrow afternoon to Friday afternoon. Samantala, dahil pa rin po sa habagat, inaasahan pa rin ng gusty winds or occasional gusty winds dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao at sa Davao Region. Ngayong araw yan hanggang bukas. And then, by Friday, most of Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Sa kasalukuyan, wala naman po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero dito po sa northern at western section ng Luzon ay katamtaman hanggang sa maalon ang magiging kondisyon ng karagatan natin dyan dahil sa malakas pa rin na southwest monsoon. So ating advice pa rin, especially sa mga gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat, mag-ingat pa rin po sa inyong paglalayag dahil po sa kondisyon ng karagatan natin sa northern and western portion ng Luzon. Samantalang dito po sa natitirang bahagi ng ating archipelago ay katamtaman o banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 p.m. Stay tuned po at mag-ingat po.